Tinanong ni Finn si Helmut kung ayos lang ito at pinapasakay sa cargo, ngunit tumanggi si Helmut. Tinitignan niya dahil sa kakaiba nitong kilos, iniisip din nito kung noble din si Helmut, pati ang kanyang pagsasalita ay kakaiba. Mukhang pagod na si Helmut pero tumanggi pa rin siyang sumakay. Napansin ni Helmut na madali na siyang mapagod kumpara nung nasa Forest of Roots pa siya. Pagdating doon, sinabi ng doktor na wala naman problema at mabilis naman makaka-recover si Helmut. Nagduda si Tanya at sinabi sa doktor na tignan muli si Helmut na ikinagalit naman ng doktor. Sinabi rin ng doktor na babalik din ang alaala ni Helmut dahil wala naman mali sa ulo nito. Pagkalabas, tinanong ni Tanya si Helmut kung ayos lang ba talaga ito. Sinabi nito na ayos na siya pagkatapos niyang makapagpahinga at uminom ng gamot. Tinanong niya si Helmut sa kakayahan nito sa espada at hinamon sa isang duelo. Sa kadahilanang si Tanya ay isang 3 silver medal mercenary, ang ganong kalibre ng tao ay nirerespeto sa mundo ng mga tao kaya pumayag si Helmut. Pumunta sila sa lugar kung saan nagsasanay ang miyembro ng mercenary corps. Tinukso nila si Helmut sa pakikipagduelo kay Tanya, ngunit pinagsusuntok sila ni Tanya. Binigay ni Tanya ang espadang kahoy, sinabing matatapos lang ang laban kung isa sa kanila ang bumagsak sa lupa. Sinabihan niya si Helmut na ibigay ang lahat dahil isa siyang vice captain ng mercenary corps. Sa isip ni Helmut ay hindi pa siya magaling, hindi rin niya magagamit ang kanyang vice. Kaya sa halip na harapin siya ng buong lakas ay kailangan niyang lumaban habang umiiwas sa mga pag-atake. Inatake ni Helmut ang kanyang kaliwang baywang ngunit napigilan lang ito ni Tanya. Inatake siya ni Tanya na nagawang iwasan ni Helmut ngunit sinipa siya nito sa tagiliran. Sa isip ni Helmut ay ayaw sumunod ng kanyang katawan sa anumang nais ng kanyang isip. Nagpatuloy sa pag-atake si Tanya, hanggang sa makalapit ito at matamaan muli si Helmut. Tumilapon si Helmut dahil sa pag-atake, na naging dahilan para siya ay matalo. Sa isip ni Helmut ay mas maraming opening si Tanya kaysa kay Darian, at ang kanyang paggamit ng espada ay hindi pa polido. Nang dumating ang isang lalaki at sinabing si Tanya ay nirerespeto sa kanilang grupo kaya ayos lang na matalo siya dito. Sinabi din ng iba na nagulat sila kung gaano siya kagaling nang sinubukan niyang sirain ang depensa ni Tanya. Ang lalaking dumating ay si Fian ang kapitan ng Face Mercenary Squad at isang rank 2 gold medal mercenary. Binati ni Fian si Helmut dahil sa pagpasa sa pagsusulit sa entrance exam. Inalok niya si Helmut bilang bagong miyembro ng Mercenary Corps. Ito ay isang samahan na hindi basta-basta nagpapapasok, kaya't binabantayan nila si Helmut simula nang magpunta sa bayan. Si Tanya ay kapatid ni Fian, at dahil wala namang ginawang abala si Helmut, pumayag ang lahat na tanggapin siya. Ibinigay kay Helmut ang pansamantalang ranggo para sa Mercenary Certificate upang merehistro siya sa Mercenary Guild. Dahil opisyal ng kasama si Helmut, binati siya ng lahat. Kasama sa kanila sina Bern, Uther, at Marose. Sinabi ni Fian na malaya si Helmut na umalis sa grupo kung nais niya, pero dapat siyang manatili kapag sila ay humingi ng tulong. Mahirap pa rin kay Helmut ang magtiwala, pero mas mabuti na siya ay manatili kaysa sa walang patutunguhan. Nais din niya malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging kasamahan. Kinalaunan, kasalukuyang pinag-uusapan ng corps kung isasama si Helmut sa isang importanteng misyon. Ngunit isinaalang-alang ni Sir Miles na ang isang mercenary na may ranggo na 4 ay hindi dapat sumali dito. Sinabi ni Fian na ang kakayahan ni Helmut ay magiging kapaki-pakinabang. Pumayag ang lalaki basta sila ang bahala at responsibilidad para sa kanya. Dahil hindi ipinaalam kay Helmut ng maaga na idadagdag na siya sa corps. Magbabayad lamang ng 3 parte si Miles para kay Helmut. Kasama rin sa kanilang misyon ang Terek Mercenary Corps. Ang kanilang gagampanang request bukas ay isang malaking escort mission. Kung sakaling sila ay maambush, hindi kinakailangan lumaban ang rank 4S maliban na lamang kung kinakailangan talaga. Hindi sila sigurado kung ano o sino ang kanilang i-escort kaya't mahirap malaman kung gaano karaming mga ambush ang kakaharapin nila. Sinabihan si Helmut na kung susubukan ng Terek Corps na awayin sila ay wag na niya silang pansinin. Hindi maganda ang relasyon ang meron sila dahil may magandang reputasyon ang Mercenary Corps. Si Helmut ay galit, hindi niya nais gamitin ang kanyang hindi pa lubos na paggaling na kalagayan bilang palusot.
Maraming oportunidad sa gitna ng laban subalit hindi niya magapi ang bilis ni Tanya. Siya ay kasalukuyang mahina at kailangan niyang bumalik sa kondisyon tulad noong unang beses siyang nag-ensayo. Nagsimula na ang request at sila ay pinangakuan ng malaking bayad, kailangan nilang magtrabaho at bumalik ng ligtas. Tinukso ni Finn si Helmut na mahina, ngunit hindi ito natuwa. Binati ni Sir Miles ang corpse at ibinigay sa kanila ang mga bagay na kanilang babantayan. Ang Face Mercenary Corps ang magbabantay ng likuran, at ang ibang mga kasama ay mula sa Terek Mercenary Corps. Isa sa kanila ay nang-aasar mula sa kabilang panig. Nag-isip si Helmut kung siya ang leader kaya't papanatilihin niyang bantayan ito hanggang matapos ang request. Ilang araw pa ang nakalipas, patuloy na inaasar ng mga miyembro ng Terek si Finn. Napansin nilang hindi sila pinapansin ni Helmut mula pa noong simula. Ang nang-asar ay isang rank 4 na nalaglag mula sa rank 3 dahil sa gulo. Ang kapatid niyang may pangalawang ranggo ay siyang namamahala sa kanya. Wala pang 3 araw ang nakakalipas, pero galit na si Finn dahil patuloy na inaasar siya ng mga miyembro ng Terek nang walang tigil. Si Caleb ang pangunahing nang-aasar, hindi alam ni Finn na nalaglag ito mula sa rank 3 kaya't sa kanya ay labis itong hindi patas. Nagpatuloy si Finn sa pagrereklamo habang kumuha ng tubig bago matulog. Mahirap na makatulog kapag narating na nila ang lugar kung saan lumilitaw ang mga demonic beast. Lumapit ang mga miyembro ng Terek Mercenary Corps kay Finn habang kumukuha ng tubig at hiniling itong kausapin. Ngunit pinagtulungan lang nila ito at inasar tungkol sa kasarian ni Helmut at dinala rin si Helmut roon. Nagsimulang ihambing ni Helmut kung paano ang mga tao ay pareho sa mga demonic beast kapag sila'y lumalaban para sa mas mataas na hierarkiya. Ibinuhos ni Helmut ang kanyang lahat sa pagpapagaling ngunit hindi pa rin niya magamit ang vis. Alam niya na mas mahina ang mga makakalaban niya kaysa kay Tanya kaya't didepensa siya at uuna ang atakihin ang mahina sa kanila. Kung hindi niya kayang labanan sila ay gagamitin niya ang swordsmanship ni Darian. Nais ng mga kalaban na hawakan si Helmut at huberin siya, ngunit dumating si Tanya upang iligtas siya. Tinanong niya kung bakit inaaway ng Terek Corps ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Caleb na tila walang mali sa ginagawa nila kaya't nagalit si Tanya. Sinabihan niya si Helmut na dalhin si Finn pabalik at sinabihan ni Caleb ang kanyang mga kasamahan na iwanan siya. Sinabi ni Tanya kay Caleb na pang-4 na rangko na ngayon siya at nainsulto si Caleb. Binalaan niya rin ang mga ito na huwag nang guluhin ang alinman sa kanyang mga miyembro. Nag-iiyak si Finn habang pauwi. Iniligtas sila ni Tanya sa kabila ng katunayan na hindi tama na makialam sa mga laban ng mga rank 4. Patuloy na nagsasanay si Helmut sa gabi para bumalik sa kondisyon. Maayos na siya ngayon ngunit hindi pa rin niya magamit ang vis. Ayon kay Darian ang vis ay parang tubig at ang katawan ang sisidlan nito. Walang silbi ang pagsasanay kung ang katawan ay hindi pa nakakamtan ang pangunahing pamantayan. Napansin ng lahat na madalas nang lumitaw ang mga demonic beast sa rehiyon kung saan sila ngayon. Ipinag-utos na huwag gawin ang mga individual na gawain ng mag-isa. Hindi makapagsasanay si Helmut ng mag-isa, kaya't nagdarasal na lamang siyang bumalik ang vis bago mag-umpisa ang buto ng kadiliman na maging mapa nira. Meron si Finn na kakaibang imahinasyon tungkol sa mga demonic beast. Sinabi ni Helmut na naniniwala siya na ang ilan sa mga halimaw ay nakakatakot subalit ang iba ay hindi. 2 lalaki sa misyon ang kumuha ng tubig nang biglang lumabas ang isang demonic beast at pumatay sa isa sa kanila. Nagulat ang isang kasamahan nang makakita ng isang nakakadiring demonic beast na bigla na lamang sumulpot. Sinubukang sumugod ng isa pang lalaki at atakihin ito ngunit siya rin ay pinatay. Hindi inaasahan ni Finn na ito ay magpapakita ng katapangan na pumasok sa ganon kadaming mga mandirigma. Nagpahiwatig ang demonic beast sa kanyang mga kaibigan na lumabas rin at napansin ito ni Tanya. Sinabi niya sa lahat na maghanda ngunit pinagsabihan si Finn at Helmut na huwag makialam at magtago sa ilalim ng kalesa. Naiinis si Helmut na hindi pa niya magamit ang kanyang vis, at alam niya ang presensya ng iba pang mga demonic beast. Ang kanilang kinakaharap ay hindi kasing lakas ni Elaga o Naho. Pinangunahan ni Finn ang mga mandirigma na atakihin ang malaking demonic beast. Ang mga maliliit ay pumunta sa iba pang mga mandirigma ngunit madali itong nilabanan ng 3 rangko. Nasugatan agad ito ni Finn at Max nang makakita ng pagkakataon.
Ikinagulat ni Helmut ang kanilang lakas dahil mas malakas sila kaysa sa inaakala niya. Ang mga rank 2 na mandirigma na marunong gumamit ng vis ay abala sa leader. Habang ang iba ay gumagawa ng kanilang trabaho sa kanilang sariling paraan. Ang lahat ng mahina ay talo na at kaya pa ni Fian na pumatay pa ng isa gamit ang kanyang vis. Sa kasamaang palad, tumakbo ang natirang beast. Napagdesisyonan na huwag itong habulin at sa halip ay tingnan ang mga sugatang mandirigma. Pinagmamasdan ni Helmut kung paano kinokolekta ang mga bangkay ng demonic beast. Ang mga bagay tulad ng demonic skin at seed of darkness na maaring ibenta sa mataas na halaga. Ipinakita ni Maros kay Helmut ang seed of darkness na kanyang natagpuan sa kanilang mga bangkay. Batay sa kanilang alam, ang buto ay maghahari sa isipan ng isang tao kapag ito ay nasa loob at siya ay magiging demonic beast. Hindi pa sila nakakakita ng mga ganon dahil, ang mga taong nagkaroon ng buto ng kadiliman ay itinatapon sa Forest of Roots. Naisip ni Helmut ang sinabi ni Darian na hanggat mayroong seed of darkness sa isang tao tiyak na mamamatay ito sa pakikipaglaban sa mga tao. Napaisip si Helmut kung magiging isang demonic beast siya at makakalaban ang mga tao. Ang dahilan kung bakit tinuruan siya ni Darian kung paano gamitin ang vis ay upang mapigilan niya ang seed of darkness sa kanyang loob. Dapat niyang itago ang buto o magkakaroon siya ng problema. Nang naglalakad si Finn at Helmut na kinokolekta ang mga bangkay, nagulat sila na isa sa mga hayop ay buhay pa pala. Nang makita ni Helmut na gumalaw pa rin ang demonic beast, agad niyang kinuha ang kanyang espada at pinatay ito. Naramdaman niyang iba mula noong siya ay nagta-training, para bang mayroong bumalik na hindi niya masagot. Kaya't iniisip niya kung bumalik na ang kanyang vis. Pinuri ng iba si Helmut dahil sa kanyang mabilis na mga aksyon ngunit si Tanya ay labis na nagulat. Para bang nakita niya ang isang bagay na umuusbong mula sa kamay ni Helmut noong oras na iyon. Sa gabi, nagme-meditate si Helmut at tiyak na sa kanya na bumalik na ang kanyang vis. Tinawag si Helmut na bumalik dahil pinag-uusapan na ng mga mandirigma ang gagawin sa gabi na iyon. Magbabantay sila na may pangkat na 2 tao bawat grupo. Si Helmut at Tanya, si Finn at Maros, si Sean at Bern ang magkakasunod-sunod, si Uther ay nasugatan kaya't bibigyan siya ng pahinga. Pagkatapos nila, sinabihan ni Tanya si Helmut na gisingin ang susunod na grupo para makapagpahinga sila. Nadadama ni Helmut ang presensya ng demonic beast na tumakas kaninang umaga. Ang mga demonic beast ay naghihintay na ang lahat ay makatulog. Kaya't nagpasya si Helmut na bantayan ito mag-isa para sa anumang pangyayari. Nakita siya ni Caleb ang bully mula sa Terek at sumunod kay Helmut. Naramdaman iyon ni Helmut mula sa likuran nang tawagin siya ni Caleb. Pinapaharap siya ni Caleb dahil nadama niyang iniiwasan siya ni Helmut mula nang magsimula ang kanilang misyon. Gagamitin niya ang pagkakataon para maghiganti dahil walang magliligtas kay Helmut. Sinabihan si Helmut ni Caleb na mabuhay na parang tao at hindi tulad ng mga demonic beast. Tinawag pa niya ito sa pangalan at sa rank 4 mercenary ng Terek Mercenary Corps. Nagalit si Caleb na naging dahilan para masira niya ang balot sa kanyang braso at inatake si Helmut. Ngunit si Helmut ay nagtagumpay sa pagpigil at paghawak ng kamay ni Caleb. Nagulat si Caleb sa lakas ni Helmut. Sinabihan ni Helmut ang lalaki na piliin niya ng mabuti ang kalaban kung nais niyang magtakda ng hierarkiya. Sumubok si Caleb na atakihin si Helmut. Ngunit sa di sinasadya ay nagamit ni Helmut ang kanyang espada upang saktan ang mga paa nito. Nasugatan si Caleb at kung iiwan siya ni Helmut ay matutuklasan ang kanyang tunay na katauhan. Naisip niyang patayin ang lalaki at dahil sa buto ng kadiliman sa loob niya muntikan na siyang parang maging demonic beast. Pinakalma niya ang kanyang sarili at sinabi sa sarili na siya si Helmut. Tumakas si Caleb, hindi pa rin makapaniwala na malakas pala si Helmut. Sa kasamaang palad nakatagpo niya ang demonic beast na tumakas kaninang umaga. Narinig ni Helmut ang sigaw nito sa kalayuan. Lumapit ng may kumpiyansa si Helmut sa demonic beast dahil sapat na ang kanyang lakas upang makipaglaban dito. Napaatres ang demonic beast na para bang nadama nito na malakas na kalaban si Helmut. Sinabihan ni Helmut ang demonic beast na kunin si Caleb at umalis. Sigurado si Helmut na ito'y babalik. Ngunit kailangan niyang isipin kung paano sasabihin ang nangyari. Kinalaunan, iniisip ng lahat na patay na si Caleb, at ang mga kasamahan nito ay nagluluksa.
Humingi ng tawad ang kapitan kay Helmut para sa Terek Mercenary Corps dahil sa pang-aapi ni Caleb. Hindi agad tinanggap ni Tanya ang paumanhin, kinuwestiyon niya ang kakulangan ng pagbabantay ng mga ito sa kanilang mga miyembro. Nagulat ang kapatid ni Caleb at tila ba ininsulto ni Tanya si Caleb at ang kanilang grupo. Naghanda silang maglaban pa ngunit sila'y pinigilan. Nagkamali ang Terek Mercenary Corps, ngunit ang Peace Mercenary Corps ay dapat mag-ingat din sa kanilang mga salita. Bilang kabayaran, ang bayad na dapat matanggap ni Caleb ay ibibigay kay Helmut. 3 tao na ang namamatay kaya't kailangan na nilang pag-isipan kung paano haharapin ang mga demonic beast. Pinagalitan ni Tanya si Helmut dahil sa paglalakbay nito ng mag-isa, at plano niyang huwag nang payagan si Helmut na maglakbay ng mag-isa. Nakaramdam si Helmut ng kakaiba ng pag-alitan siya ni Tanya, na nagpapaalala tungkol kay Darian. Sumumpa si Helmut na mag-iingat na siya ngayon. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kailangan nilang makalabas ng kagubatan na iyon sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang iba pang mga demonic beast sa kanilang daraanan. Sa kasamaang palad, nakasalubong nila ang parehong uri ng mga demonic beast na nakasalubong nila noong nakaraang araw. Marami pa rin ang mga ito at sila ay nararamdaman ni Helmut bagamat ang ilan sa kanila ay malayo sa kanya. Unti-unti pa rin isinusugod ang mga demonic beast patungo sa corpse. Lahat ng mga mandirigma ay pagod na at may mga ilan sa kanila na may mga maliliit na sugat, kabilang sina Maros at Sean. Sa tingin ni Fian, mas maganda ang ipinakita ni Finn at Helmut kaysa sa inaasahan niya. Binabantayan ni Helmut si Finn dahil marunong siyang gumamit ng espada, at kahit paano magaling si Finn sa pag-iwas sa panganib. Tanging ang Peace Mercenary Corps lamang ang inaatake ng mga demonic beast. Nawala ang 3 tao sa ibang corps, at malamang ay hindi na sila tutulong dahil sa kanilang away noong nakaraan. Umaasa si Fian na makaligtas ang lahat. Nakipag-usap si Miles sa Terek Mercenary Corps na si Paul tungkol sa pag-atake ng mga demonic beast sa ibang corps. Inirekomenda nito na tulungan sila, ngunit hindi sumang-ayon si Paul. Gusto niyang gamitin ang pagkakataon para sa kanyang sariling kapakinabangan. Galit si Sir Miles at kinukwestiyon niya ang moralidad ng Terek Mercenary Corps. Nakumbinsi ni Paul si Miles na ang pinakaimportanteng bagay ay ang kanilang kaligtasan. Nag-alok siya ng alternatibong plano upang hindi na kailangang magbayad si Miles ng buong halaga para sa mga naiwang kalakal at mga buhay. Matagal nang pagod ang mga miyembro ng Peace Mercenary Corps at ang kanilang mga kabayo. Wala rin silang ideya kung gaano pa kalayo ang kanilang tatahaking daan at hindi tumutulong ang Terek Mercenary Corps. Biglang nagmadali sila at iniwan na ang Peace Mercenary Corps sa likuran. Napagtanto ni Fian na ginamit silang alay para makatakas ang mga miyembro ng Terek Mercenary Corps. Pagkatapos nilang magkaroon ng mas kaunting bilang dumana sila ng pag-atake mula sa mga demonic beast. Nag-isip si Helmut kung ilan sa kanila ang maaaring mabuhay sa ganong sitwasyon. Inutusan ni Fian ang lahat na maging handa sa mga pagsalakay. Kung gagalaw si Helmut ngayon malalaman ng lahat kung sino siya at saan siya nanggaling. Pero hindi na mahalaga iyon para kay Helmut dahil nanganganib ang lahat. Kaya't sa pagkakataong ito susubukan ni Helmut na magtiwala sa mga tao. Sinabi ni Helmut sa lahat na ang gagawin niya ngayon ay isang lihim. Inatake niya ang mga demonic beast ng sabay-sabay, na nag-iwan sa lahat upang mamangha. Walang nagawa ang mga demonic beast kundi tanggapin ang kanilang kamatayan sa kamay ni Helmut. Iniisip ng lahat na isang milagro na nagawa ni Helmut na patayin ang napakaraming mga demonic beast. Tumakbo ang leader nang makita na namamatay ang mga kasamahan nito. Tinanong ni Finn kung ano ang nangyari kay Helmut, ngunit simpleng sinabi ni Helmut na gumaling na ang kanyang katawan. Kumpiyansa na si Tanya na hindi siya nagkamali noong oras na iyon. Nagtanong si Helmut kung okay na ang lahat, pero sila ay tila namamangha pa rin at hindi makapagsalita. Naisip ni Fian kung paano kaya nagawa ni Helmut ito sa murang edad, samantalang siya bilang isang rank 2 ay hindi kayang gawin ito. Tinanong niya si Helmut kung saan niya natutunan ang swordsmanship. Hindi pa rin gaanong kayang pagtiwalaan ni Helmut ang mga tao na aminin ang buong katotohanan. Kaya't sinabi niya na natatandaan lang niya na nakatira siya kasama ang isang guro sa isang kagubatan. Kailangan munang makaalis ang Peace Mercenary Corps mula sa gubat na iyon. Tinanong ni Fian si Helmut kung ano ang plano niya pagkatapos.
Pinangako ni Helmut na mananatili siya hanggang makalabas sila ng gubat, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos nito. Nagpa siya ang Peace Mercenary Corps na habulin ang mga unang umalis. Magaan na ang pakiramdam ng mga miyembro matapos makapagpahinga, at gumaling na rin ang mga sugat nila. Si Tanya ay patuloy sa pagtunton sa Terek Mercenary Corps at mukhang naglakbay sila magdamag ayon sa orihinal na plano. Sa unang nayon matapos ang gubat sila magpapahinga kaya't malamang na makikita sila doon. May mga miyembro na galit pa rin at plano nilang maghiganti pagdating sa nayon na iyon. Nagtataka rin sila kung ano ang mangyayari sa kanilang misyon ngayong isang kargo ng pagkain na lamang ang dala nila kaysa sa mga importanteng bagay. Bigla na lamang narinig ni Helmut ang mga ingay, sinabi niya sa lahat na nararamdaman niya ang pagtitipon ng demonic energy, at maaring lumalaban ang Terek Mercenary Corps ngayon. Tinansa ni Helmut na mga 1 oras ang layo nito mula sa kanilang kinaroroonan, at naruroon din ang leader ng mga demonic beasts. Namangha si Fian sa kakayahan ni Helmut. Sinabi ni Helmut na mas mabilis nilang maabutan ito kung magmamadali sila at kaya ng Terek na tumagal hanggang sa kanilang pagdating. May mga miyembro na may galit pa rin dahil sa nangyari, ngunit pinaalalahanan sila ni Fian na sila ay mga mandirigma. Dapat nilang tapusin ang kanilang misyon bago harapin ang Terek Mercenaries Corps. Ang Terek Mercenary Corps ay nahirapan na depensahan ang kanilang sarili laban sa mga demonic beasts. Hindi makapaniwala si Paul na patuloy na hinabol sila, akala niya ay natapos na ng mga demonic beasts ang mga miyembro ng Peace Mercenaries Corps. Nagplano si Paul na tumakas kasama si Max at iwanan ang lahat. Mamamatay ang lahat sa mga kamay ng leader ng mga demonic beast, kaya't mapapanatili ang kanilang reputasyon. Nang sabihan silang maghiwa-hiwalay ay bigla silang tumakbo at nagulat ang lahat. Nagulat din si Sir Miles at naisip niya na maling tao pala ang kanyang pinagkatiwalaan. Nang papatayin na siya ng demonic beast ay dumating si Helmut upang iligtas siya mula dito. Dumating si Helmut sa lokasyon ng Terek Mercenary Corps ng tama sa oras para iligtas si Sir Miles mula sa kamatayan. Nailigtas niya ang kliyente dahil sinabihan siya na mauna na siya bago ang ibang miyembro ng Face Mercenary Corps. May masamang pakiramdam si Fian dahil isang beses nang nagtraidor ang Terek. Kung hindi dumating si Helmut ng mas maaga, baka patay na ang mga mangangalakal. Ngayong bumalik na ang kanyang Viz, handa nang harapin ni Helmut ang leader ng mga demonic beast nang walang alinlangan. Ginamit niya ang kanyang espada at Viz para labanan ito. Ito ang pinakamalakas na demonic beast na kanyang nakatagpo sa labas ng gubat. Hindi nawawala ang kanyang pag-iingat habang lumalaban, lalong bigla pang lumakas ang demonic energy ng kanyang kalaban. Para bang ito ay inihigop ang lahat ng demonic energy sa paligid. Malapit na ang Face Mercenary Corps kung tatakbo para tulungan si Helmut, kaya maaring manganib ang kanilang buhay, kaya plano ni Helmut na tapusin ito ng mas mabilis. Sa kasamaang palad, matibay ang leader ng demonic beast, hindi kakayanin ang karaniwang lakas ni Helmut kaya't nagdagdag siya ng higit pang lakas. Mas mabilis na ang leader at mas malalaki ang mga kuko nito. Kailangan itong tapusin ni Helmut sa isang malupit na pag-atake. Napunit ang mga kasuotan ni Helmut habang nakikipaglaban sa demonic beast kaya't iniisip niyang kailangan niya ng bumili ng bagong damit sa bayan. Sa huli kinain ng leader ng demonic beast ang iba pang mga demonic beast. Bigla na lang napagtanto ni Helmut ang estilo ng pagsalakay ng demonic beast, ito ay parehong estilo ng pagsalakay ni Naho. Kahit na naaabsorb ito ang lahat ng demonic energy sa paligid, mas mahina pa rin ito kay Naho. Matapang na umatake si Helmut sa leader hanggang ito ay tuluyang namatay. Dumiretso ang Face Mercenary Corps patungo kay Helmut, at nagulat sila nang makitang tinalo lahat ni Helmut ang mga demonic beast ng mag-isa. Lahat ng miyembro ng Terek Mercenary Corps na naroon ay patay na. Naisip ni Fian na tinalikuran sila ng kanilang kapitan at tumakas. Sinabi ni Tanya na mga walang konsensya ang mga traidor at walang katapatan. Natuklasan nila na buhay pa si Sir Miles, ang kanilang kliyente, nagising si Sir Miles at inakala niya na patay na siya. Agad niyang nakita si Fian at humingi ito ng paumanhin dahil sa pag-abandona sa kanilang buong corps. Inamin niya na binantaan siya ni Paul, at nagulat siya na hindi pa siya patay. Hindi buong-buo ang pagpapaliwanag ni Fian dahil hiniling ni Helmut na panatilihing lihim ang mga pangyayari.
Dahil nailigtas siya ng Face Mercenary Corps, humingi sila ng 80% ng kita at itutuloy ang kanilang misyon. Tinawaran ito ni Sir Miles na bawasan ito ng 10%. Ngunit sinabi ni Fian na problema na niya ang kompensasyon para sa mga namatay, at kung ayaw ni Sir Miles ay iiwan siyang mag-isa doon, sa huli ay pumayag ito. Tinanong ni Fian ang tungkol sa katotohanan ng mga kalakal na kanilang inaalagaan. Ayon kay Sir Miles, kapag kumalat ang balita magiging wakas na ito para sa Bhutan Merchant Association. Maaring madamay ang Face Mercenary Corps kung malalaman ang totoo. Ngunit nagpumilit si Fian na malaman ang katotohanan. Ang kliyenteng pupuntahan nila ngayon ay kilala bilang si Antael, isang archmage. Ang mga kalakal ay mga bagay na hindi pwedeng dumaan sa inspeksyon o pagsusuri. Ang pinagmulan ng mga kalakal na kanilang dinadala ay isang puok na hindi pinapayagang puntahan ng mga mage, ang Templo ng Lumen. Ang kapangyarihan ng templo ay higit pa sa inaakala ng sinuman. Ang grupo na nagtagumpay sa pagpapabagsak ng hari ng mga demonyo 1,000 taon na ang nakakaraan ay patuloy na malakas. Isang grupo na naglingkod sa mundo laban sa enerhiyang demoniko noong mga panahong iyon, ngunit sila ay nagbago na. Nagtitipon sila ng kayamanan at kapangyarihan sa pangalan ng pag-aalaga. Ang karamihan ng mga kaharian ay nasasakop bilang bayad para sa pagpapahiram ng banal na kapangyarihan. Ngunit hindi nila kayang kontrolin ang mga salamangkero. Kung malalaman ng templo na ang Bhutan Merchant Association ay naghatid ng isang kalakal mula sa templo patungo sa isang mage, maaaring magdulot ito ng alitan at pagkawasak. Isang beses na iniligtas ni Antael ang leader ng kanilang asosasyon kaya't hindi nila maiwasang tanggapin ang kahilingan. Biglang naging interesado si Helmut kay Antael. Sa mga nakaraang taon, malapit nang maluso ang banal na harang. Natuklasan nito ang mana mula sa mage kaya't kinailangan itong limitahan ng templo. Nagsikap sila para sa kanilang kalayaan na muntik nang sumire sa harang, na pinagtakpan ng templo. Ngayon ay nauunawaan na ni Helmut kung bakit siya ipinadala sa Forest of Roots. Hindi kayang alisin ng templo ang binhi ng dilim sa kanya gamit ang banal na kapangyarihan. Nagtatanong siya kung ang mahika ay magagamit upang ito'y alisin, kaya't umaasa si Helmut na iba ito kaysa sa itim na mage na nakita niya sa Forest of Roots. Sa wakas, nakalabas sila sa teritoryo ng mga demonyo. Nagpasya silang magkampang dahil nahihirapan silang magpatuloy dahil sa paglubog ng araw. Binisita ni Fian si Helmut at ibinigay sa kanya ang isang mamahaling pagkain, ito'y kinakain ng mga kawal na naubusan ng vis o lakas. Napansin ni Helmut na ang kanyang katawan ay unti-unti nang nag-iinit, isang palatandaan na ito'y epektibo. Pinasalamatan ni Fian si Helmut sa pagprotekta nito sa Face Mercenary Corps. Isinumpa niya sa pangalan ng Face Mercenary Corps na tutulungan nila ito sa anumang oras na kailangan niya. Masayang tinanggap ni Helmut ang pasasalamat dahil sila ay mapapagkatiwalaan ng mga kasamahan.